MV Tricia Costin lumubog. Ito ay pagmamayari ng Allison Shipping Lines. Biyaheng Sulu, galing Zamboanga City, lumubog siya sa bandang Pilas Islands. Wala naman masyadong bagyo, pero bakit lumubog? Ayon sa investigasyon, may butas daw, nabutas yung kasi sobrang luma na itong barko na to. 31 years na ang barkong ito, sumobra na sa kanyang lifespan na dapat 30 years lang retiro ng barkong ito. Kaya naman nakarating na ito sa Senado, nag-iimbestiga. Mala Titanic ang eksena nito. Ang pagkakaiba lang ang mga crew ng Titanic ay organized dito. Makikita sa video ko ng isang pasahero, wala, kanya-kanya sila, walang nag-assist na crew. Siguro natakot na rin, walang training, so sa mga ganitong sitwasyon, kaya naman maraming buhay ang nasayang dito, mga kabayan. Sana imbestigahan ito ng malalim at bigyan ng kompensasyon ang mga biktima. Sabi po sa mga naghahapunan, ilan pang bangkay na hinihinalang mula sa lumubog na barko sa Basilan ang lumutang at lagpas na sa opisyal na bilang ng mga nawawala. Sabi ng Zamboanga Hall, may mga pasaherong umaming hindi nagsulat sa manifesto at sa loob na ng barko bumili ng tiket. Merong mga pasahero na nagkikwento, inamin nila na wala sila sa manifesto dahil bumili sila ng tiket sa loob na ng barko. Meron din nag-amin na bumili ng tiket dun sa mga scalper, yung bumibili sa tiket sa Allison pagkatapos binibenta yung tiket. So, kaya nga, meron talaga wala sa manifesto. On that part, merong neglect po of duty. We find accountability po dun sa shipping lines and... Okay, may I interrupt? Yes. Just a few seconds, Asik Kabuchan. You failed to mention na yung MB Tricia Christine 3 ay 31 years old na. Dapat, pag mga steel hull tulad niyan, ay after 30 years, ni-retire na yon. So, sumobra na 1 taon. Isa pa yon. Ilagay niyo sa findings niyo. Okay, and then continue, please. Yes, Mr. Chair, noted on that po. And to continue po, sa accountability, the department will give sanctions po. 1, grounding all vessels of Allison Shipping Lines and filing administrative or legal cases to Allison Shipping Lines and the crew. And can I interrupt you again? Administrative lang, walang criminal? Hindi pwede, hindi ako papayag. Ba't administrative lang? We understand, Mr. Chair, and ang sabi ko nga po kanina, the report is, the investigation report po is still partial, subject po dun sa retrieval pa po ng vessel, so we can... I understand, Asik. I understand. I know what you're saying. I can follow you. Pero my point is, binanggit mo na mismo kanina na marami silang lapses, marami silang pagkukulang. Kaya nga magpapile kayo ng kaso left and right kung kani-kanino. Pero bakit walang criminal case against dito sa may-ari ng barko? Bakit administrative lang? It's just a slap on the wrist? Heck no. Hindi pwede. Yes, sir. Baka meron tayong pinagtatakpan dito. Wala po, Mr. Chair. File a criminal case against Allison. The owners, especially. Kasi yung mga may-ari may kapabayaan dito. Yes, Alam sir. nila na bulok yung barko nila and yet pinalarga pa rin nila. Pinapalaot pa rin nila. Alam nila na dapat mag-retire na yung barko nila dahil 31 years old na. And yet, pinalaot pa rin nila. 30 lang. Alam mo naman yun, di ba? Dapat 30 lang. After 30 years, yung barko, yung steel hull, dapat pinag-retire. Which they did not. Criminal case dapat. Opo, Your Honor. And we will follow the evidences, sir, and Yes, we will follow the pieces of evidence. But after the investigation, it is very clear na meron talagang criminal liability itong Allison. And mind you, since 2019, tagtad ng disgrasya itong mga barko ng Allison Shipping. 42 incidents, maritime incidents na involve itong Allison. 42. 32, excuse me, 32.
since 2019. So talagang very clear na pabaya ito sila. Time and time again, pinapayagan nilang mag-sail yung kanilang mga barko knowing na hindi dapat sapagkat they're not seaworthy. At tuloy-tuloy ang kanilang kapabayaan, kaya tuloy-tuloy ang disgrasya. Therefore, may criminal liability. Ayoko ng admin lang. Go ahead, sir. Yes, Your Honor. We will file the necessary cases, Your Honor. Including criminal case. Including criminal cases. Very good. Good boy. Thank you, sir. Thank you, Go ahead, sir. Proceed. Thank you, Your Honor. 2, for neglect of duty, administrative cases to be filed against the Marina Zamboanga Regional Director, Engineer Sibal, and 7 others. They are now on preventive suspension, Mr. Chair. And 3, administrative cases to be filed against 9 PCG personnel, including the station commander for command responsibility and the 5 members of the boarding team. They are now in preventive suspension. Sir, let me interrupt you again for the second time. Bakit admin case lang ipapile nyo dito sa mga pabayang taga-Philippine Coast Guard at mga taga-Marina? Reckless imprudence resulting to multiple homicide, yun dapat ang ikakaso sa kanila bukod sa admin case. I want criminal cases filed against these personnel. Come on, sir. Mukhang hindi mo ata alam ang ginagawa nyo dyan sa DOTR. Sir, Yes, sir. 52 ang namatay. And then 24 ang missing and we don't know kung itong missing ba ay buhay pa o patay na. Sir naman, tapos admin lang parang slap doon lang sa wrist ng mga nagkasala, naging pabaya. Reckless imprudence resulting to multiple homicide. Yan po dapat ang ikaso sa kanila. Opo, Your Honor. Huwag yung admin, kasi yung admin sisibakin mo lang yan. O baka isuspendin mo lang and then lilipat lang sa ibang istasyon. Gagawa naman ulit ng kabalastugan, katamaran. Okay, sir? Opo, Your Honor. Criminal case. Criminal case, sir. Yes, sir. The initial Now we're talking. initial lang po ang ating administrative Kaya case nga pag and going nag-report ka to kasi sa publiko, maging transparent